Ano po ang sinasabi ni Propeta Juan sa mangyayaring mga digmaan at awayan ng bawat nilalang sa lupa? Sa Book of Revelation, chapter 6, verses 3 to 4, it says, "When the Lamb opened the second seal, I hear the second living creature say, 'Come!' And out came another horse, bright red." Pulang kabayo po. Its rider was permitted to take peace from the earth. Kaya po, sa ating panahon, parang lahat na lang pag binuksan mo ang television, ay makikita mo ang revolusyon, ang away. Kahit sa Amerika po, ay hindi po humuhumpay ang Democrats against President Trump. So sa mga huling araw po, wala na pong kahit sa pamilya po ay nag-aaway-awayan ang mga anak sa kanilang parents. Ang magkakapatid ay hindi rin nagkakasundo. And he was given a great sword. So this description is also found in chapter 9, verses 13 to 19, of which the sixth trumpet calls for the judgment, where a third of humanity is killed in a massive war. So, tingnan po natin ang global scale ngayon. Ano po ang nagbabadyang Third World War? So, sa Revelation, chapter 16, verses 13 to 16, it describes the gathering of the kings of the earth for the battle of Armageddon. So, ang mababait na mga liderato at saka yung masasama ay maggagather para sa Battle of Armageddon. In chapter 19, verses 11 to 21, it describes Jesus' return and the final battle against evil. So, and you will hear wars, and the nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, ito na po, and in various places, famines and pestilence, ito po ay nangyayari na rin, and there will be terrors and great signs from heaven. So makikita po natin sa Luke 21, verses 10 to 11, na masyasyak ka po na pati yung hailstorm sa mga areas na hindi dapat nag-hailstorm ay nag-hailstorm po. So, ang mga ito ay makikita natin sa mga countries na relatively tropical siya, pero may mga hailstorm po sa Colombia, sa India, Kenya, Bangladesh ng April 2022 na may hailstones the size of bumblebees and ping-pong balls na nahulog po sa Bangladesh. Querétaro, a region near the equator, experiencing hailstorm around 50 days annually with a record of 132 days of hail in 1 year. South Africa, na hindi po ito inuulan, nagkaroon din ng hailstorm with a 14-year database of observations from different satellites, Argentina, Paraguay, Uruguay, and Brazil. So, nakakagulat po itong mga nangyayaring ito. Sa Slovenia, noong July 13, 2023, ay nag-hailstorm din, reaching 14 centimeters in diameter, causing significant damage to roofs, car, and agriculture. Croatia, sa hailstorm din, Serbia, Romania, India, China, Italy, Argentina, na mayroon pong 23.6 centimeters in diameter, South Africa. Ayan, mayroon din mga notable hailstorms sa European countries ng Romania, Hungary, Slovenia, Serbia,
Argentina's giant hailstorm in Villa Carlos Paz, Argentina in 2018, producing 23.6 centimeters in diameter. U.S. hailstorm causing, of course, hail alley in Nebraska, Colorado, and Wyoming, with some storms causing over 1 billion in damages. Ngayon, punta po tayo sa mga supposedly mangyayaring World War. Natapos po ang World War I and World War II noong 19th century. At nakakatakot po kasi nga itong mga future conflict ay nakita rin sa Book of Ezekiel 38 to 39 chapters involving Gog and Magog, often interpreted as a sign of the end of time. Ano po yung Gog? Ito po yung sa olden or ancient time ay ruler. Si Gog po ay ruler or leader from the land of Magog, mentioned in Ezekiel chapters 38 to 39. At ito po, ang nation na to ay nagre-refer sa region or people na inaaway po nila ang Israel. So, sa ating time ngayon, ano po yung literal na mga nations na nakikipagdigma po sa country ng Israel? Noong October 17, 2023, nakita po natin na ang mga Israelita po ay nire-rape, pinapatay ng mga Hamas. So, Israel is currently engaged in conflict with several nations and groups called Hamas, na mga Palestinian militant groups in Gaza, Hezbollah, a Shia Islamist group in Lebanon, Iran supporting various militant groups against Israel and directly involved in the conflict, Houthis, a Yemen rebel group. Ito po ay nakita na ng Biblia na the prophecy describes Gog, the ruler of Magog, leading a coalition of nations to attack Israel. Some possible connection to current events include Iran's role, and ini-interpret po ito na link sa Persia mentioned in Ezekiel 38 verse 5 to modern day Iran due to historical and geographical correlation. So, ano po yung Russia's involvement dito? Some speculate that Ros, Meshech, and Tubal might correspond to modern day Russia or other nations north of Israel na against din po sa Israel. So, potential po ba ang mangyayaring Third World War na sa global tension po na nag-escalate, na it is running high now, nakikita po natin. And the possibility of a Third World War is a topic of concern. Pag nakikita mo sa mga TikTok po, makikita po natin ang escalation ng conflict ongoing sa imminent na several factors na magko-contribute to the unease sa Middle East, Eastern Europe, and East Asia, particularly the Russia-Ukraine war and the Israel-Palestine conflict have raised the stakes. If you have seen the recent United Nations conference na winukoutan po si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng mga against sa Israel, ito po ay nakita na rin ng ating mga propeta sa both Old Testament and New Testament. So, the global power dynamics, the shift in the global power with China's rise and the US's efforts to maintain its dominance create an atmosphere of competition and tension. Kung naalala nyo, binumbahan po ng China ang Israel, kaya lang na-intercept.
military build-up po ay nag-i-increase, spending and modernization, including the development of advanced weapons like hypersonic missiles, contribute to the sense of unease. As for the coming Third World War ay napaka-imminent po. So, tingnan po natin as the Israel-Palestine conflict is ongoing dahil hindi po nag-i-stop ang Hamas sa Gaza, na-intensify po dahil sa pagkikialam ng Middle East, ang Russia-Ukraine war na ongoing since February 2022, ang Taiwan Strait na ang China nag-claim over Taiwan, and the US commitment to support Taiwan's autonomy create a volatile situation, and the South China Sea, aggressive stance in the South China sa ating bayang Pilipinas. Again, these are the common symbols or warning na nakita po ni Propeta Juan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking araw-araw na pag-vlog. After my Europe travel po, tourist travel po ako, ay ibabalik po natin ang mga kaganapan sa ating bayang Pilipinas. Pero kung ano man po ang mga nangyayari ngayon sa ating sanlibutan at lalo na dito sa bayang Pilipinas, ito po ay nakita na po, at even yung Eastern leadership sa True Church of Christ ay nakita po yan even sa time ng Old Testament ni Ezekiel na manggagaling po ang hinirang ng Diyos sa Far East or sa eastern part ng mundo. Salamat sa pakikinig at sana ay mahanap nyo ang tamang sambahan or simbahan or relihiyon, dahil mali po na paro-pareho lang po ang relihiyon. The Bible has said there is only one way, and that is through Christ, at ang nangungulo po ay si Kristo sa tamang relihiyon. Thank you for listening and I hope you enjoyed. Amen.